Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang tinaguriang multimedia prince na si James Reid at kung gaano na nga ba siya kayaman sa kasalukuyan. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle. Makikilala nyo ang kanyang 7 kapatid at ang mga naging mahalagang tao sa kanyang buhay pag-ibig, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera at ano nga ba ang kanyang mabigat na rason kung bakit siya pumasok sa mundo ng showbiz. Masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar, kabilang ang kanyang bahay, condominium, mga negosyo at ang kanyang mga mamahaling sasakyan. Ang Filipino-Australian singer, songwriter, actor, dancer, model, endorser, record producer at record label executive na si James Reid ay may buong pangalan na Robert James Marquines Reid. Siya ay ipinanganak noong May 11, 1993 sa Sydney, New South Wales, Australia at lumaki sa suburb ng Mosman na nasa North Shore ng Sydney. Ang kanyang mga magulang ay sina Robert Malcolm Reid na isang Australian at Maria Aprilyn Marquines na isang Filipino. Ang kanyang ina ay mas kilala rin bilang Ella MacDonald na isang former singer at ang kanyang ama naman ay naging manager niya noong 2019 matapos siyang umalis sa Viva Artists Agency at piliing maging isang independent artist. Mula noon, tinutulungan siya ng kanyang ama sa pamamahala ng kanyang karera at iba't ibang negosyo, kabilang ang kanyang mga proyekto sa musika. Ngunit ang kanyang mga magulang ay naghiwalay noong siya ay 2 taong gulang pa lamang at nanirahan siya sa Australia hanggang sa edad na 15. Kalaunan, lumipat siya sa Pilipinas kasama ang kanyang ama dahil sa suliraning pinansyal ng kanilang pamilya. Noong panahong nasa high school pa siya, nagsimulang lumala ang kalusugan ng kanyang ama. Dahil sa financial issues at desperadong medical needs ng kanyang ama, lumipat sila sa Pilipinas upang maghanap ng trabaho. Noong una ay nahirapan siyang mag-adjust sa kanyang bagong buhay dito sa Pilipinas, lalo na dahil sa iba't ibang academic at social requirements, gayon din sa language difficulties. Sa maikling panahon ay nag-enroll siya sa Makati Science High School, ngunit dahil nahirapan siya sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas, nagdesisyon ang kanyang ama na i-enroll siya sa Carabar High School Distance Education Center, isang Australian distance learning center na matatagpuan sa Carabar, New South Wales, Australia, upang maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Ibinahagi ni James na ang kanyang paglaki kasama ang kanyang ama sa Australia at ang kalaunan nilang paglipat sa Pilipinas ay nagturo sa kanya ng katatagan ng loob at pagiging independent. Si James ay mayroong 6 na kapatid sa father's side at stepmother na si Rose Reid. Kabilang dito ang kanyang 4 na half-brothers na sina Jack Reid, Tom Reid, Andy Reid at Robbie Reid. At ang kanyang 2 half-sisters ay sina Jenny Reid at Lauren Reid. Bukod dito, meron din siyang half-sister sa mother's side na si Chantal Calicdan. Sa kabuuan, 8 silang magkakapatid, kabilang si James Reid. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Jack Reid ay ipinanganak noong February 16, 1998 at ipinakilala niya ito sa publiko sa Pilipinas nang magkasama silang dumalo sa Candy Fair 2015. Ibinahagi ni James na ipinagmamalaki niya ang kanyang kapatid at hinikayat niya itong makilahok sa naturang event. Nagpakita si Jack ng interes sa mundo ng entertainment at nakasali sa ilang proyekto sa television kung saan naging Viva artist siya dati at naging bahagi ng seryeng Panday ng TV5 na nagsilbing kauna-unahan niyang proyekto sa showbiz. Bago niya nakuha ang papel sa Panday, sumailalim muna siya sa iba't ibang acting at talent workshops. At makikita rin siya sa mga pelikula gaya ng Dark Room noong 2017 at Squad Goals noong 2018. Gayunpaman, pinili niyang huwag tahakin ang isang full-time na karera sa showbiz at sa halip ay namuhay ng mas pribado. Ang kanyang kapatid na si Lauren Reid ay ipinanganak noong April 16, 1993 na kilala sa industriya ng pagmomodelo at naging bahagi rin siya ng ilang palabas sa telebisyon sa Pilipinas. Ang ilan sa kanyang TV shows ay Tadhana Love Rehab bilang si Avery at sa Halik at Ulan bilang special guest. Makikita rin siya bilang special guest sa Juan Half TFC TV noong 2016 at sa Star World Food Trip noong 2017. Noong 2017 rin ay naging isa siya sa mga kalahok sa Family Feud Philippines kung saan kabilang siya sa team ni Nadine Lustre. Bukod sa kanyang mga proyekto sa telebisyon, naging aktibo rin siya sa pagmomodelo
at nakatrabaho ang iba't ibang kilalang fashion at lifestyle brands. Naging brand ambassador at endorser siya ng iba't ibang kilalang fashion, beauty, lifestyle at technology brands sa Pilipinas. Bilang isang modelo at television personality, siya ay ilang beses na naitampok sa mga magazine at newspaper sa Pilipinas at naging cover model din siya ng ilang kilalang fashion at lifestyle magazines. Regular siyang nagpo-post ng fashion, beauty, travel, fitness at lifestyle content sa kanyang social media accounts. At mas nakatuon na siya ngayon sa kanyang digital career at mga personal na proyekto kaysa sa regular na paglabas sa TV. Ang kanyang nakababatang kapatid sa mother side naman na si Chantal Calicdan ay ipinanganak noong December 2, 1997 dito sa Pilipinas. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing sa Lyceum of the Philippines University Cavite noong 2022. Matapos ang kanyang pag-aaral, ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho sa music at business industry sa ilalim ng Careless at kabilang siya sa team na tumutulong sa pamamahala at pagpapatakbo ng kumpanya. Naging project manager at isa sa mga production designers siya ng collaborative track na Hello 2.0 Legends Only ng Careless na isang cross-cultural na dance pop anthem na inilabas noong 2022. Bagamat aktibo siya sa creative at music industry, mas pinipili niyang manatiling nasa likod ng camera kaysa maging isang showbiz personality. Sa kasalukuyan, siya ay nakatuon sa kanyang karera sa music business at creative production habang patuloy na sumusuporta sa mga proyekto ni James Reid at ng Careless Music. Ang kanyang ibang kapatid naman ay mas pinili nilang mamuhay ng pribado at bihirang makita sa media o sa mga pampublikong okasyon. Alam niyo ba mga Meg na ang kanyang 11th toenails ay itinuturing niyang isa sa kanyang mga lucky charm o pampaswerte? Isa sa mga paboritong destinasyon ni James ang Japan dahil sa kanyang hilig sa anime, masasarap na Japanese foods, mayamang kultura at natatanging fashion ng bansa. Kapag naman comfort food o cheat day, gustong-gusto niyang kumain ng mga classic favorites tulad ng burger, beef caldereta at chicken skin. Mahilig din siyang mag-dessert ng ice cream at uminom ng malamig na soft drink. Isa rin sa mga paborito niyang pagkain ang lechon, ngunit kapag nakakita siya ng isang buong lechon na nakahain sa mesa ay nawawalan siya ng ganang kumain. Ang kanyang favorite music genre ay R&B. Favorite summer song ay Australia Street ng Sticky Fingers. Favorite singer na makaduet ay si Sarah Geronimo. Dahil para sa kanya isa ito sa pinakamahuhusay na mga awit sa Pilipinas, ang mga artist na gusto niyang pakinggan ay sina Chris Brown, Justin Timberlake at Michael Jackson. Sa lokal na industriya ng showbiz, ibinahagi ni James Reid na hinahangaan niya ang kapwa niya artista na si Sam Concepcion dahil sa husay nito sa pagpe-perform at pag-awit. Samantala, pagdating naman sa Hollywood, isa sa kanyang mga paboritong aktor ay si Leonardo DiCaprio. Mahilig din siyang kumuha ng mga larawan habang nagta-travel. Siya ay isang nocturnal person dahil mas aktibo o produktibo at mas komportable siyang magtrabaho sa gabi kaysa sa umaga. Noong nasa Australia pa siya, mahilig siya sa gymnastics at swimming. Isa rin siyang sleephead, kahit saglit lang na maupo at magpahinga, hindi magtatagal ay nakakatulog na siya. Mahilig siya sa adventure time at gustong-gusto niyang sumama sa mga spontaneous road trips sa labas ng lungsod kasama ang kanyang mga kaibigan. At mahilig din siyang tumugtog ng music instruments tulad ng gitara at piano. Malaki ang naging ambag o naitutulong ng mga ito sa kanyang paglikha ng mga kanta, pagpo-produce ng musika at pagbibigay ng dekalidad na live performances. Kilalanin naman natin ngayon mga Meg ang kanyang mga naging karelasyon. Ang una sa ating listahan ay si Erica Villonco na isang singer. Nagkaroon ng relasyon sina James at Erica mula 2010 hanggang 2014 bago pa man tuluyang sumikat si James sa industriya ng showbiz. Bago pa man tuluyang mahulog ang loob nila sa isa't isa, una silang nagkakilala nang maging leading man si James sa music video ng kantang You Don't Say You Love Me ni na Erica at ng kanyang kapatid na si Chrissy.
Mula sa pagiging magkaibigan, unti-unting umusbong ang kanilang pagmamahalan. Ayon kay Erica, direkta at tapat manligaw si James at hindi nagtagal ay naging opisyal silang magkasintahan. Ngunit noong March 2014 ay nagpasya si James na wakasan ang kanilang relasyon. Bagamat minsan ay inamin ng aktor na naisip niyang baka balang araw ay magkabalikan sila at inilarawan niya ang kanilang paghihiwalay bilang isang masakit na karanasan. Batay sa mga pahayag nilang dalawa, walang third party na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Maring nilinaw ni Erica na hindi si Nadine Lustre o sinumang ibang tao ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Pareho nilang sinabi na ang pangunahing dahilan ay ang pangangailangan ni James na pagtuunan ng pansin ang kanyang lumalagong karera sa showbiz, ang responsibilidad niya sa kanyang pamilya, at habang lumalawak ang mga proyekto ni James, naging mahirap para sa kanila na bigyan ng sapat na oras ang kanilang relasyon. Ayon kay Erica na ang pinagsisisihan niya ay hindi sila naghiwalay ng maayos at nais sana niyang magkaroon sila ng closure at manatiling magkaibigan, ngunit hindi ito nangyari. Ang pangalawa ay ang actress na si Julia Barreto. Sila ay nagsimulang magsama sa pelikulang Para sa Hopeless Romantic ng Star Cinema noong 2015. Matapos ang kanilang pagsasama sa pelikulang ito ay lumabas ang mga usap-usapang nililigawan umano ni James si Julia. Kumalat pa ang mga balitang nakita silang magkasamang nagkakape sa isang coffee shop sa Quezon City at nagkakausap umano sa pamamagitan ng text messages. Gayunpaman, agad na nilinaw nila kasama na rin ang nooy love team at tunay na kasintahan ni James na si Nadine Lustre na walang katotohanan ang mga naturang haka-haka at hindi sila kailanman nagkaroon ng romantikong relasyon. Ang pangatlo ay ang actress at singer na si Nadine Lustre. Unang nagkita sina James at Nadine noong 2013 sa set ng music video para sa kanilang kantang Alam Niya Ba? Ang kanilang kauna-unahang proyekto sa television ay ang espesyal na episode ng fantasy anthology ng ABS-CBN na Once Upon a Time na pinamagatang My App #Boyfie na ipinalabas noong 2014. Bago ito, una silang nakilala bilang tambalan sa hit movie na Diary ng Pangit noong 2014. Gayunpaman, ang pagganap nila sa Once Upon a Time ang nagsilbing opisyal na simula ng kanilang tambalan sa telebisyon. Noong 2015 ay pinagbidahan naman nila ang kanilang kauna-unahang primetime teleserye na On the Wings of Love na lalo pang nagpasikat sa kanilang love team na Jayden. Noong February 20, 2016 sa kanilang Jayden in Love concert sa Araneta Coliseum, kinumpirma ni James sa harap ng libu-libong fans na sila na ni Nadine sa tunay na buhay. Mula noon, naging isa sila sa pinakasikat na celebrity couple sa Pilipinas. Sa loob ng halos 4 na taon, madalas silang magkasama sa trabaho at personal na buhay. Naglabas din sila ng mga kanta at aktibong sinuportahan ang karera ng isa't isa. Noong January 1, 2020 ay lumabas ang balitang naghiwalay na sila, pero noong January 20, 2020 lamang nila kinumpirma na tapos na ang kanilang relasyon. Sinabi nila sa isang panayam na mutual decision ang kanilang paghihiwalay upang makapag-focus sa kani-kanilang karera at wala ring third party na sangkot. Matapos ang kanilang breakup, sinabi ng dalawa na nananatili silang magkaibigan o may respeto sila sa isa't isa at patuloy na susuportahan ang kani-kanilang mga karera. At sa mga sumunod na taon, naging abala sila sa kanilang mga sariling proyekto at negosyo. Ang nagpapatibok sa puso ni James Reid ngayon ay ang actress, model, dancer, singer at entrepreneur na si Isa Pressman. Noong December 2019, kumalat ang mga larawan at video na sinasabing magkasama sina James at Isa sa isang party sa Boracay. Dahil nobya pa noon ni James si Nadine Lustre, lumabas ang mga espekulasyon na may namamagitan kina James at Isa. Gayunpaman, walang napatunayang ebidensya na nagpapatibay sa mga alegasyong ito. Kinumpirma ni na James at Nadine ang kanilang paghihiwalay noong January 20, 2020. Makalipas ang ilang araw, itinanggi ni Isa ang mga paratang na siya ang dahilan ng breakup. Sinabi niyang 100% false ang mga alegasyon. Humingi rin ng paumanhin si James sa magkapatid na Pressman dahil sa pagkakadawit nila sa issue. Sa panahong ito, walang kumpirmasyon na magkarelasyon na sila.
Isa. Patuloy silang nakikitang magkasama bilang bahagi ng parehong social circle at sa mga proyekto ng Careless Music. Noong March 2023, napansin silang magkahawak kamay at magkasamang dumalo sa iba't ibang events. Naglabas si James ng pahayag sa Instagram na nagsabing ang mga lumang chismis ay rumors lamang at tinawag ang relasyon nila bilang the start of something beautiful. Sinabi rin niyang ito ang pinakamasayang naramdaman sa kanyang buhay. Nagsimula na silang magbahagi ng mga larawan at sweet moments sa social media. Tinanggap nila sa publiko na sila ay nasa isang romantikong relasyon. Noong September 2023, sinabi ni James sa isang panayam na very in love siya kay Isa. Ibinahagi rin nilang maraming pagsubok at patikos ang kanilang hinarap, ngunit ayon kay Isa, we are inseparable. Dagdag pa ni James, mas tumibay ang kanilang relasyon dahil sa mga pinagdaanan nila. Noong November 2023, napansin ng netizens na nag-unfollow sila sa Instagram, kaya lumabas ang haka-hakang hiwalay na sila. Kalaunan ay nag-follow muli sila sa isa't isa. Nilinaw ni James na hindi sila naghiwalay at sinabi niyang si Isa ang malaking bahagi ng kanyang kaligayahan. Ngayon, masaya ang relasyon ni na Isa at James at tuloy-tuloy ang kanilang suporta sa isa't isa sa career at sa personal na buhay. At ibinahagi rin ng actress kung gaano niya hinahangaan ang consistent love at support na ibinibigay sa kanya ni James. Tungkol naman sa kanyang karera, nagsimula si James Reid noong 2010 nang sumali siya sa reality show ng ABS-CBN na Pinoy Big Brother Teen Clash 2010. Pumasok siya sa bahay ni Kuya bilang isa sa mga Teenternational housemates noong April 30th, 2010 sa edad na 17. Sa kabila ng ilang pagsubok sa loob ng bahay, kabilang na ang pagkakaospital dahil sa problema sa kanyang baga, nagtagumpay siyang maging big winner noong June 26, 2010 matapos makakuha ng pinakamaraming boto. Ang tagumpay na ito ang naging daan sa kanyang pagpasok sa mundo ng showbiz at sa panahong ito ay sinimulan din niya ang kanyang music career. Noong 2011, inilabas nila ni Brett Jackson ang first digital EP na We Are Whatever. Kaagad matapos manalo niya sa PBB, ipinares si James Reid sa kanyang kapwa housemate na si Devon Seron sa ilang programa ng ABS-CBN tulad ng Shout Out at Good Vibes. Dahil sa kanyang lumalaking kasikatan, inalok siya ng 2 years contract sa Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN. Ipinares din siya kay Yen Santos sa teleseryeng Pintada. Noong 2012 ay umalis siya sa Star Magic at nag-sign ng kontrata sa Viva Artist Agency. Noong 2013 ay inilabas niya ang kanyang kauna-unahang solo EP na may pamagat na James Reid. Noong 2014, tuluyang sumikat si James nang gumanap bilang si Cross Sandford sa blockbuster movie na Diary ng Pangit kasama si Nadine Lustre. Dahil sa napakagandang pagtanggap ng publiko, nabuo ang Tambalang Jaden na naging isa sa pinakasikat na love team sa Pilipinas. Sinundan pa ito ng mga matagumpay na pelikula tulad ng Talk Back and You're Dead para sa Hopeless Romantic, This Time at Never Not Love You. Noong 2014, nagsimula rin ang kanilang tambalan sa telebisyon sa Once Upon a Time My App #Boyfie bago sila naging bida sa hit primetime series na On the Wings of Love noong 2015 at sinundan ito ng isa pang matagumpay na teleserye na Till I Met You noong 2016. Kasabay ng kanyang tagumpay sa pag-arte, lalo ring umangat ang kanyang karera sa musika. Noong 2015, inilabas niya ang EP na Reid Alert na naglaman ng mga kantang naging patok sa mga tagahanga. Noong 2017, inilabas niya ang kanyang unang full-length studio album na Palm Dreams, kung saan siya mismo ang sumulat at nag-produce ng karamihan sa mga kanta. Kasabay nito ay itinatag niya ang Careless, isang independent record label at creative company na naglalayong suportahan ang mga lokal at international na artists. Noong 2018, muling pinatunayan ni James ang kanyang husay sa pag-arte sa pelikulang Never Not Love You na nagbigay sa kanya ng nominasyon sa FAMAS Awards at lumabas din siya sa pelikulang Miss Granny sa parehong taon. Noong 2019, naging isa siya sa mga hurado ng talent competition na Idol Philippines at sa parehong taon ay tuluyan nang umalis siya sa Viva Artist Agency matapos ang halos 7 taon sa ilalim ng pamamahala nito.
Pinili niyang huwag nang i-renew ang kanyang kontrata sa Viva upang maging isang independent artist. Kasabay nito, ang kanyang ama na si Robert Malcolm Reed ang naging manager niya, habang mas pinagtuunan niya ng pansin ang kanyang music career pagsapit ng 2020 at ang pagpapatakbo ng kanyang sariling kumpanya na Careless. At noong October 2020 ay lumagda siya sa Transparent Arts, isang Los Angeles-based music label, at pinalawak ang kanyang mga international na proyekto. Ilan sa mga naging proyekto ni James sa ilalim ng Transparent Arts ay ang kanyang ikalawang studio album na Love Scene, ang single na You and I, ang North American tour noong 2023 bilang promotion ng Love Scene, at ang music video ng Hello Remix na pinangunahan ng Transparent Arts katuwang ang Careless Music at H1G HR Music. Noong June 2025, inilabas niya ang deluxe edition ng kanyang EP na JGHO Just Got Home na naglalaman ng bagong awiting pahinga kasama si TJ Monterde. Noong August 2025, inanunsyo na muling pagbibidahan ni James Reid ang isang primetime drama series matapos ang mahigit 8 taon mula nang huli siyang mapanood sa Till I Met You. At sa taong 2026 ay mapapanood ang teleseryeng ito na pinamagatang Someone Someday at gaganap siya bilang si Jordan Valentin, kasama sina Catherine Bernardo at Maya Salvador sa pangunahing cast. At ngayon mga Meg ay masisilip nyo na ang ilan sa mga naipundar ni James Reid. Siya ay may 3-story mansion sa isang 1,000 square meter lot na matatagpuan sa Loyola Grand Villas, Quezon City. Ang harapan ng bahay ay makikita ang puting exterior at isang malawak na covered entrance na may triangle-shaped roof. Ang main wooden door na may oval-shaped glass panel ay nagbibigay ng klasikong estilo, habang ang malapad na hagdan at luntiang ornamental plants ay nagpapaganda sa paligid. Sa ikalawang palapag ay may malalaking bintana na nagpapapasok ng natural na liwanag. Sa kabuuan, ang bahay ay may elegante at balanseng kombinasyon ng klasiko at modernong arkitektura, natampok ang malilinis na linya, matataas na kisame at maayos na landscaping. Makikita sa larawan ang isang maluwag, moderno at maliwanag na open-concept dining area na direktang konektado sa kitchen. At sa kanang bahagi ay may built-in wooden bench na maaring magsilbing waiting o lounging area. Ang dining area ay may malaking wooden dining table na may 8 upuan na angkop para sa pamilya at mga bisita. Tampok dito ang floor-to-ceiling windows at sliding glass doors na nagpapapasok ng masaganang natural na liwanag at nagbibigay ng tanawin sa outdoor area. Ang mataas na kisame, modernong chandelier, recessed lighting, makintab na cream-colored tiles, indoor plants at built-in wooden bench ay nagdaragdag ng maluwag at maaliwalas na ambience sa buong espasyo. At sa labas ng salamin ay makikita ang isang maliit na bakuran o patio na may luntiang halaman at bahagi ng swimming pool or outdoor area. Ang kitchen ay may moderno at maluwag na disenyo na tampok ang light wood cabinetry at itim na granite countertop na nagbibigay ng elegante at klasikong itsura. Sa gitna nito ay may malaking kitchen island na may 2 bar stools at modernong chandelier. Ang malalaking bintana sa kaliwa ay nagpapapasok ng maraming natural na liwanag, habang nasa ilalim nito ang malapad na lababo na may modernong gripo at mga halamang dekorasyon. Makikita rin ang built-in oven, microwave at iba't ibang storage cabinets, pati na ang malaking stainless steel na refrigerator na napapalibutan ng mga cabinet. Ang puti at makintab na siling na may recessed lighting ay lalong nagpapatingkad sa malinis, maliwanag at modernong kabuuang anyo ng kusina. Ang large open space living areas ay may double height ceiling na nagbibigay ng maluwag at marangyang pakiramdam. Napapalibutan ito ng malalaking bintana na may zebra blinds na nagpapapasok ng masaganang natural na liwanag. Tampok rin dito ang komportableng red sofa set, Persian-style carpet, massage chairs, lounge chair at iba pang accent chairs. Sa entertainment area ay may 2 flat-screen television na ang isa ay nakapatong sa isang low-profile wooden TV console at ang isa naman ay nasa likurang bahagi na nakasabit sa dingding na kaharap ng gray sofa. Ang makintab na ceramic tiles at white wall ay lalo pang nagpapatingkad
sa moderno at maluwag na disenyo ng sala. Ang espasyo ay tampok ang isang malaking crystal chandelier, indoor balcony na may dark wooden balustrade at white ceiling na may recessed lighting at maselang molding. Bahagyang makikita rin ang isang malaking indoor ornamental plant na nagbibigay ng natural na kasariwaan. Ang kabuuang disenyo ay lumilikha ng isang maliwanag at marangyang kapaligiran. Ang maluwag na modernong master bedroom ay malaking kahoy na kama na may klasikong disenyo, may magkatugmang wooden bedside tables at ang malalaking bintana na may zebra blinds ay nagpapapasok ng maraming natural na liwanag. Mayroon din itong glass door na patungo sa balkonahe, recessed lighting at crystal chandelier, habang ang minimalist na disenyo at kakaunting kasangkapan ay nagbibigay ng tahimik, komportable at marangyang espasyo para sa pagpapahinga. Ang maluwag na master bathroom ay may vaulted ceiling, ceramic tiles at malalaking bintana na nagbibigay ng maliwanag at maaliwalas na kapaligiran. Tampok dito ang isang built-in jacuzzi bathtub na nasa elevated platform at isang frameless glass shower enclosure na may rain shower at iba pang modernong shower fixtures. Ang recessed lighting, decorative tile accents at neutral na kulay ng interior ay nagbibigay sa banyo ng moderno at spa-inspired design na nag-aalok ng komportable at marangyang karanasan. Ang outdoor area ay tampok ang isang malaking swimming pool na may malinaw na bughaw na tubig at maluwag na cream-colored pool deck. Ang matataas na perimeter walls at bamboo fencing ay nagdaragdag ng privacy at seguridad. Ang kabuang disenyo ay nagbibigay ng tahimik at resort-inspired na kapaligiran na angko para sa pagpapahinga, paglangoy at pagtitipon. Ang bahay na may puting exterior ay may maluwag na balkonahe at covered veranda na tanaw ang swimming pool. Tampok din ang malalaking bintana at sliding glass doors na papalibutan ng bakuran ng lunti ang hardin, puting perimeter wall at iba pang modernong kagamitan na lumilikha ng isang pribado, komportable at resort-inspired na kapaligiran. Sa kabuuan, ang bahay ay may 7 bedrooms, large open space living areas, 2 kitchens, soundproof recording studio, 25-meter lap pool, gym at 6-car garage. Ngunit ang bahay na ito ay ibinenta niya sa tinatayang halagang 82 million pesos. Matapos ibenta ang kanyang bahay sa Loyola Grand Villas, pinaniniwala ang lumipat si James Reid sa isang condominium. Gayunman, hindi niya isinapubliko ang eksaktong lokasyon o iba pang detalye ng kanyang bagong tirahan. Batay sa kanyang mga ibinahaging post, lumilitaw na maaaring nakatira siya sa isa sa 5 towers ng isang eksklusibong condominium complex sa Rockwell, Makati City. Kilala rin si James sa kanyang koleksyon ng mga mamahaling sasakyan, kabilang ang Audi R8 na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 17 million pesos, White Dodge Challenger na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 6 million pesos, Ferrari 488 Spider na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 20 million pesos, at Triumph Thruxton RS na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.3 million pesos. Bukod sa mga ito, mayroon pa siyang iba pang mga sasakyan na nagpapakita ng kanyang hilig sa mga high-performance at luxury vehicles. Bukod sa kanyang matagumpay na karera sa showbiz, kilala rin si James Reid bilang isang negosyante. Noong 2017, itinatag niya ang Careless, isang independent record label at artist management company na kanyang sinimulan kasama si Brett Jackson. Sa simula, nakipag-partner ang Careless sa Viva Records. Noong 2019, naging independent ang record label at noong 2024 ay nakipag-partner naman ito sa Sony Music Philippines. Layunin ng Careless na isulong ang makabago at alternatibong tunog ng R&B at pop music sa Pilipinas, at layunin rin ng kumpanya na bigyan ang mga artist ng higit na malikhaing kalayaan at suporta sa kanilang musika at karera. Sa paglipas ng mga taon, lumago ang Careless at naging tahanan ng ilang musikero at creative talents sa Pilipinas. Bukod sa Careless, isa rin si James sa mga may-ari ng Notorious Concepts, isang hospitality group na nasa likod ng ilang
kilalang restaurant at lifestyle establishment sa Poblacion, Makati. Kilala ang kumpanya sa pagsasama ng musika at natatanging dining experience. Bilang co-owner at tinaguriang resident rockstar ng grupo, naging katuwang si James sa pagpapalawak ng mga creative at entertainment venture nito, kabilang ang mga sikat na establishments tulad ng Japonesa, Notorious HQ, Alamat at West 32. Sa pamamagitan ng kanyang mga negosyo, ipinakita ni James na hindi lamang siya isang mahusay na aktor at mga awit, kundi isa ring entrepreneur na patuloy na lumilikha ng mga oportunidad para sa mga artist at sa industriya ng entertainment. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.